Sa bagong survey ng SWS, lumalabas na marami ang naniniwalang posibleng sangkot sa droga, extrajudicial killings at nagtatanim ng ebidensya ang mga pulis. Kaugnay niya na rin pang-issue, makakasama natin PNP spokesperson, Senior Superintendent Bernard Banac. Superintendent Banac, good morning. Magandang umaga, Igan Arnold, at sa lahat nating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Opo, itong resulta ng SWS survey na ito, kamusta naman internal cleansing sa hanay po ng ating PNP? Well, unang-una, Igan, tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino na nagpahayag ng kanilang salubin at damdamin patungkol sa issue na ito. Hindi naman natin may kakaila, Igan, na talagang may mga masasamang elemento rin sa hanay natin, ano? So, meron mga pulis na tayo na natagpuan din na positibo sa paggamit ng droga. Oo, user. Kaya magmula noong 2016, na ito'y halos 3 taon na, ay meron na tayong mga nasibak sa PNP na tanggal na sa pwesto at dinismiss na natin na umabot na ng mahigit 300 na mga kapulisan na found positive in drug use. So, tinanggal na po lahat ng mga yan na mga gumagamit ng illegal na droga, mga user din. Opo. Meron naman tayong mga mahigit 100 naman na tinanggal na rin sa serbisyo dahil nasangkot sila sa pagprotekta ng mga user, pusher, yung meron ding possession ng droga, yung failure nila sa pag-attend ng mga drug-related cases, Opo. at yung mga ayaw ding magpa-undergo ng drug test. So lahat ng mga yan, Igan, umabot na ng mahigit 400 na mga kapulisan na yan, tinanggalan natin lahat yan sa serbisyo dahil hindi kami natutuwa rito at nakakahiya. Nagbibigay ito ng masamang imahe sa ating mga kababayan. Opo. I mean, sa buong PNP. So patuloy ang ating internal cleansing, Igan, ay makakaasa ating mga kababayan na hindi natin to pinapayagan. Ang atin pong polisiya ay palaging gawin ang anti-illegal drugs campaign ng tama at may pagsunod sa rule of law, sa batas, at paggalang sa karapatang pantao at yung value of life. So yun palagi ang sinasabi namin na Igan sa mga kapulisan natin. Yung tagumpay sa war on drugs ng administrasyon, pero ayon mismo kay Pangulong Duterte, dumami pa. Lumobo, 7 hanggang 8 milyong Pilipino ang nagiging user po. Ano bang tunay na bilang? Meron ho ba ang PNP rito? Well, ito ay naipahayag ng Pangulo bilang pagbibigay niya ng emphasis, kanyang bibigay diin sa problema sa illegal na droga. Opo. At yung kagustuhan niya na yan ang solusyon ng problemang ito. At sa hanay naman po ng PNP, hanggang sa ngayon, wala naman po talaga tayong validated or verified number of illegal drug users sa buong bansa. Dahil napakahirap po gawin ito, Igan. Kailangan ng napakalalim at masusing survey na gagawin sa bagay na ito. Subalit, ang napaunan natin na ginamit na riyan ay napaka-konserbatibo na bilang dahil magpabase po tayo talaga dito sa mga barangay anti-drug abuse councils natin sa buong bansa. So, hindi lamang talaga PNP ang gagawa nito. Katulong natin dyan ang mga lokal na mga opisyal, maging ang ating mga komunidad, maging ang simbahan, kasama po natin dyan sa pag-determina kung ilan talaga ang drug user. Superintendent Banac, ano yung estimate nyo dati na bilang ng user? Umabot lamang ito ng mahigit kumulang 1.6 million, kung hindi ako nagkakamali. Yun ang ating talagang estimate lang na konserbatibo. At opo, pero ito hindi naman talaga din verifikado. Wala naman talagang listahan na masasabi. Dahil ito na may nagbabago-bago rin sa paglipas ng panahon. Minsan tataas, minsan bababa. Kaya estimate lang naman po talaga yan. Estimate lang. Pero matagumpay ang war on drugs natin, Superintendent? Ay, Igan, naniniwala tayo na tagumpay ang laban natin sa illegal na droga dahil naniniwala din mismo ating mga kababayan na lumabas din sa survey na itong recently lang na 7 sa 10 Pilipino ay naniniwalang bumaba talaga ang bilang ng
mga drug users sa buong Opo. bansa. Pero magiging madugo raw, sabi ng Pangulong War on Drugs. Ano magiging papel ng PNP? Well, ang pinapatungkulan nito ay ang paglansag natin sa mga sindikato, yung mga nagsusupply ng mga maramihang volume ng illegal na droga, yung mga nagpupuslit at mga kahalintulad ng mga sindikato. Kaya yun po ang ating mga high value targets, yun po ang ating hinahabol na ngayon. Dahil nakita natin sa demand side, bumaba na ang bilang ng mga user. Dito naman tayo ngayon sa mga supplier naman, yung supply side. Yun naman. Okay, pahabol po ito. Inatasan ni PNP Chief Oscar Albayalde ang NCRPO imbisigahan yung gun for hire na tinambangan na habang nasa kustodiya ng PNP. Anong latest dito? Hindi naman nasasangkot ang ating pulis dito. Well, ito'y pinagutos na nga ni Police General Oscar David Albayalde ang pag-imbestiga sa bagay na ito at hinihintay natin na magkaroon ng ang final na o final investigation ng ulat ang NCRPO patungkol sa bagay na ito at asahan po natin mga kababayan na lahat po ng mga insidente ng pagpatay ay iniimbestigahan po talaga at kung sino mang may pagkakasala ay kailangan managot sa batas. At inaalam na ngayon ni Gan kung ang mga circumstances at kung sino may mga pananagutan sa pangyayaring ito. Okay, balitaan niyo na lang kami. Salamat po, PNP Spokesperson, Senior Superintendent Bernard Banac. Salamat, Igan.